Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga kadabarkads. And for tonight's video nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kaganapan po sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nga natin ang ganap dito kay Boss Joey dyan sa Japan. Nakasama po ang kanyang pamilya, si Jokas, yung kanya pong asawa na si Ma'am Eileen. Talagang enjoy na enjoy po siya na nagbabakasyon dyan sa Japan. So possible na dyan na din po siya magsalubong ng New Year. Samantalang yung ibang nating mga kadabarkads ay sa iba't ibang mga lugar din po nagbabakasyon. Talagang sulit yung vacation po nila kasi by January 1st na po sila babalik. Kasi araw po ng Miyerkules yon, tapos January 1 pa yon. So tradisyon na po kasi ng Itbulaga na mag-live sila every first ng January. So pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa binitawan pong salita nitong si OG Diaz. Tungkol po ito sa naganap at kakatapos lamang na gabi ng parangal para po sa Metro Manila Film Festival 2024. So, di ba po mga kadabarkads, ang tinanghal po na Best Director ay si Michael Tobiera ng The Kingdom. So, sabi po nila kung sino daw yung nanalong Best Director ay siya din dapat ang Best Picture. Kaso, ang nanalo po at first Best Picture ay itong The Green Bones, yung kay Dennis Trillo. So, nanalo ata sila ng 100 plus dito, 100,000. So, sabi po ni OG Diaz dito, nanalong Best Picture pero hindi ang director nito. Paano kayo nasarapan sa kare-kare pero yung nagluto ng kaldereta ang pinuri nyo? So, sa side po ng The Green Bones, dapat daw yung director daw dapat ang nanalo. Best Director daw dapat yung director ng The Green Bones. Then, sa side naman ng The Kingdom, dapat daw kung sino yung Best Director ay siyang mananalo ng first Best Picture. So, ang gulo lang, di ba? Kahit si OG Diaz, naguluhan din po ng bonggang-bongga dito. At alam nyo ba, ayon dito sa PEP, itong si Aga Mulak, Eugene Domingo, Gladys Reyes, uninvited, inesnab daw ng 50th MMFF. So, medyo marami pang nagrereklamo sa kakatapos lamang na gabi ng parangal. Ewan ko ba sa kanila. Sabi naman dito ng News 5, not the MMDA. Kinwestiyon ng isang abogado kung bakit ang Metro Manila Development Authority, MMDA, ang nagpapatakbo daw ng Metro Manila Film Festival. Idiniin ni Attorney Jesus Falsis na hindi film authority ang MMDA. Aniya, dapat ang Film Development Council of the Philippines ang dapat magpatakbo daw ng Metro Manila Film Festival para mas may kaalaman at karunungan ukol sa industriya ng pelikula. Sabi po dito, all it takes is for one petitioner to challenge the authority of the MMDA in running the MMFF. Dagdag ni Palsy sa Facebook ngayong Sabado, December 28, so kahapon. Kaya sa mga nagdaang taon, binatikos ang MMFF 50 dahil sa ilang nagwagi sa gabi ng parangal sa pag-snub sa ilang artista tulad nila Aga Mulak, Eugene Domingo sa mga nominasyon at kakulangan umano sa bilang ng mga sinihan na nagpapalabas ng MMFF entries. So yan po, no, umalma ang isang abogado kasi hindi nga naman po patas mga kadabarkads yung pagbibigay ng sinihan sa mga 10 kalahok sa Metro Manila Film Festival. Diba? Sana patas yon. Tapos, saka sila mag-claim na sila po ang top grosser sa Metro Manila Film Festival. Katulad po ng sinabi ko sa inyo sa mga previous update natin na first day pa lang ng and the breadwinner is
230 plus yung kanilang sinihan. Tapos ang The Kingdom, 156 kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Tapos yung iba doon, merong 59, merong 9 na sinihan, kaya merong mga umiiyak, merong mga nagrereklamo po na mga entry ng Metro Manila Film Festival kasi nga hindi po patas yung bigayan ng mga sinihan. So ganun sana, hindi ba? Sana patas. Para nang sa ganun, malaman natin kung sino talaga yung tumapo, sino talaga yung pinipili. Tsaka nila sabihin na sila yung top grosser, sila yung pinipili ng mga tao. 'Di ba? Kung patas yung sinihan na meron ang 10 kalahok sa MMFF. Samantalang agad naman pong dinipensahan ni Noel Ferrer na wala daw pong naganap na cooking show sa kakatapos lamang po na gabi ng parangal. Ayon dito sa post ng News 5, no cooking show. Dinipensahan ng spokesperson ng Metro Manila Film Festival, spokesperson ang mga hurado matapos umani ng batikos ang MMFF 50 gabi ng parangal dahil sa mga nanalo. Iginiit ni Noel Ferrer na walang cooking show dahil inusisa raw mabuti ang mga nagwagi at mga nominado. Ibinahagi rin niya kung sino-sino mismo ang mga hurado. You may agree or disagree with their choices, but the integrity of each and every member of the jury, since we took charge in 2016, especially on this 50th edition of the MMFF, cannot be assailed, saad ni Ferrer sa Facebook ngayong Sabado, December 28. Only the jury chair, Nicanor Tiogson, and the MMFF Executive Director Attorney Rochelle Macapili-Ona knew the result, not even I or any member of the Executive Committee, dagdag niya po. So ayan, nabulabog na po yung mga matataas na at nagpapatakbo dito sa Metro Manila Film Festival at maging yung mga abogado kanya-kanyang nagbigay ng opinyon dito sa kakatapos lamang po na Metro Manila Film Festival gabi ng parangal. So para talaga sa amin mga Kadaber Cards, Best Actor ito ang si Bossing Vic Soto or si Piolo Pascual kasi hindi po biro yung pinakita ni Bossing Vic Soto. 'Di ba? Kasi from comedy, bigla siyang nag-transform dito po sa serious na aktingan. Isang challenge na malaki po yun para kay Bossing Vic Soto at dapat na ma-recognize yung ginawang yun, yung pinakitang yun ni Bossing Vic Soto. Pero ganun pa man mga Kadaber Cards, marami naman po ang naging award ng The Kingdom. Halos 5 po yun. And kahit na hindi po nabigyan ng parangal itong si Bossing Vic Soto, panalo pa din naman sila sa atin at sa mga naka-appreciate ng naturang movie. Pagdating naman po sa gross ng The Kingdom, mga Kadaber Cards, humahabol po ito sa top grosser which is itong and the breadwinner is. So deserve lamang po talaga na maging top grosser itong The Kingdom kasi yung mga nakapanood, grabe na amaze sila, na overwhelmed sila sa kwento po na binahagi ng mga artista, ng buong cast ng The Kingdom. At alam niyo po ba yung kalaban ng The Kingdom? Yung isang top grosser na nanguna doon. Yung ilan sa mga nakapanood po after ng panonood nila, grabe, parang overhype lamang daw yung pelikula na yon, pero very common na daw yung kwento. So alam niyo naman po siguro yung tinutukoy ko, hindi ko na lamang po papangalanan ito. So ano po ang masabi niyo sa update natin mga Kadaber Cards? Don't forget to like, share, comment, and subscribe.